Magiging mortal na kaaway ni Gabo ang sarili niyang ama. Ito ay lihim ng kanyang kinilalang ama ngayon. Samantala, talagang nagbagong buhay na itong si Gabo at pilit din niya itong ginagawa. Ngunit sa kasamang palad, pilit naman siyang nilalapitan sa mga masasamang nangyayari. Na halimbawa na dito ang nangyari sa kanyang ama. Sa kabilang banda, habang abala naman itong si Gabo sa pagtatrabaho kuno, dumayo naman ang pamilyang Jacinto sa lugar ng ginintoang lupa upang ipagbigay alam sa mga ito na ang nasabing lupa ay gagamitin na umano nila. Ngunit hindi inasahan ni Ricardo ang kanilang madatnan na kung saan silang dalawang pang-mag-asawa ang pinagtatabuyan. Sa pangyayaring ito ay nagkakagulo lalo na't nakita naman siya sa ama ni Gabo na tilang ang dalawa ay malalim ang galit sa isa't isa. Hindi nakapagtimpi ang ama ni Gabo, nilapitan niya kaagad si Ricardo at pinagbuhatan din ito ng kamay. Kahit sa galit ni Ricardo ay napilitan din siyang lumapit sa mga parak para humingi ng tulong at utusan ang mga ito na sila na umano ang kumilos para lumayas ang nakatira sa kanyang lupa. Samantalang imbis hindi matutuwa itong si Tiangco dahil sila ay pinalayas na at mawawala na rin din sila ng titirahan. Ngunit natutuwa naman itong si Tiangco. Batid niya na magkakagulo at gagamitin umano niya ang pagkakataong iyon para makaganti umano kay Gabo. Para dun umano niya tapusin ang buhay ni Gabo. Nagkamalay-malay itong si Gabo kasama ang dalawa niyang kaibigan na nagkakagulo na sa kanilang lupang gininto ang lupa. Unang araw sa matitinong trabaho ni Gabo pero hindi naman siya pinalad. Nagulat na lang itong si Gabo at nagtataka din ito kahit saan man siya magpunta ay nasundan din siya sa dalawang taong nagmamanman sa kanya. Sa puntong ito, naging palaisipan tuloy kay Gabo kung ano ang sadya ng dalawa sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Ayaw kalimot sa pag-subscribe.